ang nangyayari ngayon, parang may preparation eh. Di ba? Marami ng senator, tsaka congressman nagsasabi tungkol sa 2028. Ibig sabihin noon, merong naghahanda para sa eleksyon sa 2028. Very clear. Di ba hindi naman kailangan maging bobo para maintindihan yun eh. Bakit nila sinasabi ng 2028 election palagi? May naghahanda at merong kumukontra doon sa mga naghahanda. That's the truth. Ang tamang paghahanda ng isang kandidato is 2 years before the election. Kung midterm election o local election, maybe less than 2 years. Pero ang iba kasi 2025 pa lang eh, parang naghahanda na eh. So how do you do it? Destroy the image of your enemies. How do you destroy the image of your enemies for 2 years? Propaganda and counter-propaganda. Paano mo gagawin? Araw-araw mo sabihin sa TV, sa radyo, impeachment, impeachment, impeachment. Bibigyan na yung mga tao ng issue na impeachment. Di ba ginagawa nila yan? That is preparation. Kasi, kung gusto nyo ng tamang pamamaraan, kung kakasuhan ninyo ang tao, kasuhan nyo sa korte. Ilang araw sa ganitong forum. Although, hindi, sabi nila, magkakaroon ka ng bias dyan pag sumama ka dyan. Pero ang forum na ito ay neutral. Wala tayong pinagkalaman dito. Ang problema lang, sa panahon ngayon, pag sumali, ang mga retired, kung may active man, sumali man lang sa forum, ang feedback kagad ay inciting to rebellion. We are here, I am retired already in 2011. We are here to see to it that the truth is being fought for. Pinaglalaban natin ang katotohanan. So, paano natin malalaman ng ano yung mga katotohanan? Pinag-aralan natin yan, elementary pa lang. Elementary pa lang tayo, tinuturuan na tayo na pag nagsinungaling ka, either you are suspended or dismissed from school. Ibig sabihin, masama yung nagsisinungaling. Ngayon, sa panahon ngayon, may marami na tayong nakikita, matalino man o hindi. Alam natin kung sino yung nagsisinungaling. Nakikita natin sa panahon, nakikita natin sa mga sinasabi nila na nagsisinungaling sila. So, we go to the election period. Sabi ni Chairman, tungkol sa election, nakikita ko yung team ng forum, election o revolusyon. Sabi ko, masama na naman ang iisipin ng mga pulis dito. Nakarinig lang ng revolusyon, tagirgir na kaagad. Kung hindi nyo alam kung ibig sabihin ng tagirgir sa military, pagsabakbakan, nagtatago lang, tagirgir na kaagad, o kaya nagiging excited. Ganun ang term sa tagirgir sa labanan. Kung nakabasa lang ng revolusyon, tapos may military pa na involved sa forum, sasabihin na naman nila, inciting to sedition, inciting to rebellion. Ano kayo? Matalino. So hindi, ang ibig sabihin ng tema natin is dapat may paglaban natin ang tunay na demokrasya through the election. Kasi ang karamihan sa mga tao nakikinig at nakikita sa panahon ngayon ay marami naman eh. Nare-read natin sa kanto, sa mga kalye. Ang gusto nila, revolusyon na kagad. Ano kayo? Sinuswerte? Hindi nga kayo nakatikim ng bakbakan na tunay. Masasabi kong bakbakan na tunay is may experience 128 encounters. So, hindi po solusyon ang revolusyon. Ang hinahanap natin na solusyon ng bayan ay tunay na eleksyon.
nakita naman natin na nakaraang eleksyon ay maraming mali na napupuna ng mga tao. Ang problema lang, ito naman ang mga nasa gobyerno, ang sasabihin lang nila, ayaw mo sila mag-file ng case. Buti naman ng 3 taon yan eh. So tapos na yung term natin eh, wala na, kahit na magkaso pa tayo eh, nagawa na natin yung dapat natin gawin. Malakas ng loob, di ba? Pero mag-file kayo ng case, in ordinary cases, tumatagal ng 1 to 2 years. Even sa Supreme Court, pero our experience, tumatagal ng more than 1 year. Mag-iisip ka lang ng importanteng pag-iisipan sa kaso, aabutin kayo ng matagal. Ano kayo? Di ba nag-aaral kayo na magiging matalino? So, titignan natin. Sa panahon ngayon, because I was invited to make an analysis of the situation. Sa intelligence kasi, may tinatawag kami na analysis of the national security situation. So, ibig sabihin, anong nangyayari sa bayan natin? So, yan ang trabaho ng intelligence. By the way, 23 years din ako sa intelligence service. Wala naman siguro makapag-phone pa sa sasabihin ko. So, yung analysis natin sa mga nangyayari ngayon, kung titingnan natin yung current, parang yung sinasabi ko, huwag na natin lang yung nakaraan kasi marami naman talaga nangyayari ng nakaraan. Ang nangyayari ngayon, parang may preparation eh. Di ba? Marami ng senator, tsaka congressman nagsasabi tungkol sa 2028. Ibig sabihin noon, merong naghahanda para sa eleksyon sa 2028. Very clear. Di ba hindi naman kailangan maging bobo para maintindihan yun eh. Bakit nila sinasabi ng 2028 election palagi? May naghahanda at merong kumukontra doon sa mga naghahanda. That's the truth. Sino ka makapag-deny yan? So paano ihahanda? Actually, when we do elections, national elections, ang preparation for presidential election is not less than 2 years. 2025 na tayo ngayon. Kailangan by 2026, tama na ang paghahanda for 2028. Di ba ganun ang dapat? Ang tamang paghahanda ng isang kandidato is 2 years before the election. Kung midterm election o local election, maybe less than 2 years. Pero ang iba kasi 2025 pa lang eh, parang naghahanda na eh. So how do you do it? Destroy the image of your enemies. How do you destroy the image of your enemies for 2 years? Propaganda and counter-propaganda. Paano mo gagawin? Araw-araw mo sabihin sa TV, sa radyo, impeachment, impeachment, impeachment. Bibigyan na yung mga tao ng issue na impeachment. Di ba ginagawa nila yan? That is preparation. Kasi, kung gusto nyo ng tamang pamamaraan, kung kakasuhan ninyo ang tao, kasuhan nyo sa korte. Hindi nyo kasuhan sa public opinion. So, yun ang masasabi ko ngayon. The other is, yung sa automated election, kasi may experience din ako when I was in Malaysia. We were observers doon sa election ng Australia. Sa Malaysia kami, pero yung election sa Australia, naka-plus sa TV sa Malaysia. So lahat ng bumoboto sa Malaysia, sa Australia, naka-plus sa TV sa Malaysia, yung counting, every time you vote through the ATM, ang voting sa Australia is through the ATM. Pag bumoto ka sa kandidato mo, automatic makikita mo na +1, +1, +1, +1.
So makikita mo sa screen ang bilang ng mga bumuboto. So sana kung magagawa natin yung ganun, mas maganda. So yun lang ang initial masasabi ko sa ngayon siguro. Yun lang, inaano ko yung mga pulis kasi, binawaringan na naman natin. Huwag din naman iibitin masyado yung mga tao na nagsasalita ng katotohanan. Kasi darating ang panahon na ang tao naman ay mapupuno na rin eh. Pag napuno na ang mga tao, remember na mas marami ang may armas kaysa pulis at military. Remember that. Yan ang tandaan niyo. Thank you po. Thank you.